We predicted this to happen. Alam Namang- na namin to. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Bago natin ituloy yung balita na yon, alam ko at alam niyo na rin na itong si Bong Revilla, di ba, nakapagpiyansa ng dito sa Sandigan Bayan. 1 million daw yung piyansa nito. Pasensya na, kaumpisa pa lang pero bulol-bulol na. Okay, bago natin ituloy yung shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber ho, nandirito ho lagi sa ating mga dating mga subscriber, mga kaibigan natin na nandito ho lagi. Marami po salamat sa inyong suporta, sa inyong pagtitiwala dito, sa inyong matinding suporta talaga sa akin at sa ating mga subscriber ho dyan na mga bagong pasok. Although wala pa hong pumasok na bago ha, wala pa. Pero yung mga video bago ha, maraming salamat sa inyo dyan, sa mga subscriber din ho natin na nandyan lang ho, mga silent na hindi nagko-comment, nanood lang sa ating video. Ay ang laking bagay ho yon na pinapanood din yung ating vlog dito sa lugar. Shout out ko sa lugar ko dyan sa Pilipinas. Shout out dyan sa Bohol, sa mga kaigsuunan diha. Maadjong ang adlaw ninyo tanan diha. Maadjong Lunes o happy Sunday pala dito sa Europe ha. Linggo pa lang kasi dito. Okay, bago natin ituloy yon, pag-usapan natin itong si Sok Villegas, itong sa Lingayen, Pangasinan, na pumalag dito sa pagpiyansa nitong si Bong Revilla sa kay Sok Villegas muna tayo bago natin ituloy natin yung balita na yon, kasi isa lang yung tinutukoy natin dito ang tao, si Bong Revilla. At si Bong Revilla, di ko alam kung sino ang nautakan ni Bong Revilla dito. Siyempre may kaso sa ombudsman. Ang ombudsman nito ang nag-file ng kaso sa ombudsman. Tapos ang Sandigan Bayan pinayagan siya na mag-bail ng piyansa. So sino ang nito? Tabla-tabla sila dito. Gobyerno sa gobyerno, no? Kasi ang Sandigan Bayan, gobyerno ho yan. So ang ombudsman, gobyerno, alam naman natin kung sino nandyan, si Boyeng Remulla. So si Boyeng Remulla, ginawang ingot nito taga Sandigan Bayan, kung tama ba yung pagkaintindi ko. Ito muna. Basahin ko muna itong si grabing pag-react nito ni pumalag itong si ito yun. Galing ho ito sa galing ho ito sa politiko na social media. Basahin ko to ha. Okay. Kayo to sa politiko nga, okay. Father Sok on Revilla bail. Paano nangyari yun? Sabi, nagtanong siya Archbishop Socrates Villegas on Sunday question the Sandigan Bayan decision following former Senator Bong Revilla Jr. to post bail, saying if raised concerns about accountability for public officials accused of corruption. In a Facebook post, the Lingayen ng Dagupan Archbishop said he was alarmed by reports that former and incumbent high-ranking government officials facing corruption charges could be temporarily freed on bail. Sobrang nakakabahala yung balita na pwedeng payagan mag-bail at pansamantalang makalaya ang mga dati at kasalukuyang mataas na officials sa gobyerno. Yan ang sabi ni Villegas. Dito parang niya na corruption talaga to. Di nyo alam yan, Villegas, na ang corruption na laganap talaga, pati nga sa simbahan may corruption. Nagmaangan ka pa dyan sa sa opinion mo dyan sa social media. Although nag-react siya dito, parang nagduda siya na mayroon na nangyari ditong hindi maganda dito. Bakit din itong si Bong Revilla nakapiyansa ng 1 million? So ito ba yung magti-trigger din sa nangyari ngayon kay Revilla na nakapagpiyansa, pinayagan na makapagpiyansa, pero si Marcoleta at saka si Jinggoy Estrada hindi payagan makapagpiyansa? Parang unfair, no? Para sa akin, unfair talaga to na nangyari sa kanila kasi
pinayagan ninyo ng makapagpiyansa si Revilla kasi mahina daw ang ebidensya dito sa nagsampa ng kaso laban sa kanya. So ibig sabihin nito, payagan din nila yung dalawang senador pa. Na ano pa yun? Senador talaga natin yan. Ito si Revilla, wala naman yan eh. Talo naman yan noong nakaraan. At mayroon pa itong sinabi na kaya ito pinayagan na makapagpiyansa dahil pag sa dating na 2028, tatakbo na senador daw ito. May nabasa ko niyan. At saan siya pupunta? Katikit daw niya kung sino yung i-endorse ni Bongbong Marcos, ito siya. Eh dati, in-endorse ni Bongbong Marcos din eh. Natalo din yan siya noong 2022. Di ba? O 2025 pala. Natalo yan. Tapos ngayon, ito yung balita ni Boying Remulla na ginagapang daw o ano yung pagkasabi niya. Ipasok natin yung balita ni Boying Remulla noong nakarang araw to. Pasok natin, be. Tila na trabaho umano pagpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagang makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. Kasi we predicted this to happen eh. Alam na namin to. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na Kay yun. Bong Revilla. Matagal na yun. ganun. Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. So, zip-zip naman yung mga kasamahan ni Boying Remulla doon. Remulla. Sip-sip, no? Sabi niya, lahat na lang sinasabi ni Boying Remulla porket ombudsman, gaya-gaya na rin ang mga, mga host doon sa programa na yun. Mga sip-sip eh. Pwede naman kayong bakit kung ano yan,
may programa yan dyan, di pwede naman yun na pagsabihan nyo na ito, ganitong yung ano ninyo, ombudsman eh. May ano talaga, may pagkakamali din talaga kayo. Kasi yung mga iba dyan na dapat nasampahan ng kaso, itong si Joel Villanueva, itong si Chis Escudero, o sino pa yung sampahan na dapat ng kaso, yung mga congressman na iba dyan na involved din sa flood control, bakit walang kaso hanggang ngayon? Tuloy, ito si Villegas. Palag na eh. Di niya matanggap nung nangyari ngayon sa nangyari dito sa kay kay Bong Revilla. Pira-pira eh. Saklap no. Para pang ano sa akin ito na gobyerno sa gobyerno, sila mismo nagkaungguyan. Sabi ko nagkaungguyan. Isa pa, mga hukom. Kasi Sandigan Bayan, gobyerno ho yan. Kaya nga Sandigan Bayan, nandiyan tayo. Nasasandig ka dyan, kung tama. Bisaya kasi salita ang sandigan, di ba? Ang sa amin kasi sandigan, o sandig ka, o sandig ko direct. Ano ba? O Sandigan Bayan, ang nag-file ng kaso nito, ombudsman. So sino dapat ang masunod? Sino bang mas mataas? Ombudsman o Sandigan Bayan? At bakit ito si Boyeng Rimulya, ngak-ngak lang ng ngak-ngak doon sa mga media, sa kanilang programa, at sabi niya dito, alam niya na may mangyayari, may gapangan. O alam mo pala may mangyayari yung gapangan, bakit din yung pinagtibay yung kaso niya, nitong si Bong Revilla? At saan na ngayon si Martin Romualdez? 1 linggo, 2 linggo na yung suna ni Bongbong Marcos, sabi build up na ng kaso, magfa-file na ng kaso. Hanggang ngayon si Martin Romualdez, walang pusas. Hindi pa rin na nakukulong. Ito na nga ngayon itong gobyerno, pang-gobyerno ng Bongbong Marcos, sobra talagang unfair talaga sa mga ngayon na nakikita ko. Kawawa lang talaga yung kumakalaban dito. Hindi talaga sila poy-poy din nakalabanin o magsalita ka against dito sa gobyerno. Kasi pagka nagsalita ka against dito sa gobyerno, paglantaran ka talaga yan dyan, sigurado kaso talagang abutin ng mga tao na yan. Ito ngayon, bago lang, di ba? Ito si Jing Paras, dating congressman. May plano naman, file na ng kaso. Sino pa yung mga kumakalaban dito kay dito sa kay Bongbong Marcos? Hindi pa na na-file ng kaso ngayon ang plano, si Amy Marcos. Pero yung iba dyan, sino ba yung dyan? Si Pia Cayetano, yung dalawang Cayetano, dalawang Villar, may mga kaso yan, ito si Bungo. Di ba? Ang dami nila. Ubos to. Itong mga oposisyon na senador, ubos ho yan. Pero pagdating naman pala tingnan mo, bakit nakapagpiyansa to si Bong Revilla? Tuwang-tuwa pa nga si Revilla na nakapagpiyansa. Thank you Lord daw. Thank you Lord sa imong kagaral. Na ikaw yung grabing pangulimbat ng pera, may mga kickback ka pang 2 beses ka na nakulong. Ang problema ngayon, mag-file ng kaso tapos sabihin mahina yung kaso. Kaya makalaya. Ibig sabihin si Rodante Marcoleta at saka si Senador, dalawang senador na to, ang lakas talaga ng kaso nila. Na ito si Senador Rodante Marcoleta, ang bintang nito, donation. Tapos ito si Jinggoy Estrada, haka-haka din. Samantalang ito si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero, yan talaga din. Kasuhan na yan. Ay ngayon, itong ombudsman, puro na lang dito publicity sa mga media. Ginoo ko naman talaga ang Pilipinas naman. Nakakairita talaga Itong nakikita kong balita na ito na ito mga pare, panay na lang kayo dyan sa gobyerno. Wala naman kayo magawa din sa gobyerno. Anong ginawa niyo sa gobyerno ngayon? Binibaby niyo pa BBM na yan Alam niyo na pinaikot-ikot na lang kayo dyan sa Pilipinas, sa panggobyerno ni Bongbong Marcos, pero wala pa din, nandyan pa din si Bongbong Marcos. Nakaupo. Nagrally, wala naman na nangyari sa rally, pati INC nga, yung rally nila. Hanggang reklamo na lang, pero yung noon, di rin nasundan, yung big one, inantay ko rin yung big one, wala naman. Baka big one o big 2, big 3. Di ba? Kasi yung miyembro nila nandyan nakakulong na matanda na rin yan Di ba sila naawa niyan sa kasamahan nila? Sunggalin tong gobyerno na to. Hindi yung
manahimik, tapos pag ano na naman, nandyan na naman kayo, magrarally. Parang di na tablan ng rally ito si Bongbong Marcos sa palagay ko. Hindi na kayo ano dito. Hindi na kayo pinapansin dito ni Bongbong Marcos sa totoo lang, ha. Kaya simbahan, hindi lang yung madirect kung sino, kasi si Bongbong Marcos ito, di naman talaga ito nag-utos na sige pag ano yan. Iba ang tao dyan. Sila mismo ang mga husgado ho dyan ang nag-ano yan. Naghukus-pukus na makapagpiyansa si Bong Revilla ng 1 million. Kauna naman sila sa 1 million. Saan kayo mapunta yan? Sa bulsa o sa kaba ng bayan? Kasi dapat kapag ganyan mga piyansa, sa kaba ng bayan pupunta yan eh. Pero di natin alam kung saan mapupunta yan. Hanggang iyak na lang kayo, Sok Villegas. Hanggang ngal-ngal na lang din kayo dyan. Wala kayong magawa dyan sa panggobyerno ngayon. Palibhasa kasi, mayroon kayong malaki na tanggap din.